Ang mga daimyo ng 5 dakilang bansang shinobi ay nagtipon sa isang secure na bahay at chill lang silang nag-uusap tungkol sa allied shinobi forces at kung anong medals ang ibibigay sa mga shinobi pagkatapos ng gyera. Biglang sumulpot si Black Zetsu. Pumasok siya sa lugar para patayin ang mga daimyo pero epic fail kasi nailipat na pala ang mga daimyo sa ibang lokasyon at ang naiwan lang sa loob ay mga kahoy na dummy. Napaligiran siya ng mga shinobi at lambat kaya napilitan siyang tumakas. Habang tumatakas, sinabi niyang mali silang maliitin siya. Sa kabilang banda, sina Mater Umi at ang kanyang team ang nag-escort sa daimyo ng Land of Frost at sinigurado ang kanyang kaligtasan. Samantala, sa baybayin ng Land of Lightning, umatake si Daro gamit ang kanyang Black Lightning technique. Hinarap ni Hisashi ang kapatid niyang si Hiashi at inulit na ang pagkamatay niya noon ay para sa buong Hyuga clan at sa Konoha, kahit pa ngayon ay nabuhay siyang muli at napilitang lumaban para sa kalaban. Habang nangyayari ito, ang grupo ni Konkuro ay kalaban ng isa pang tropa ng mga binuhay na shinobi, sina Chiyo, Honzo, at Kimimaro, na tinawag ni Tsukichi para tumulong sa surprise attack and diversion platoon. Sa disyerto, natanggap ni Shikamaru ang utos mula HQ na dalhin ang kalahati ng kanyang squad para tumulong sa division ni Daro. Medyo natarante si Temari dahil makakaharap nila ang shinobing may sobrang lakas na Kekkei Tota. Dumating si Onoki sa battlefield para tumulong sa 4th Division. Balik sa baybayin, hinarap na ni Daro ang Gold at Silver Brothers, sina Kinkaku at Jinkaku. Humingi siya ng sorry kasi kailangan na niyang burahin ang kinang nilang Gold at Silver gamit lang ang isang malupit na storm release attack. Sa HQ ng Allied Shinobi Forces, kabadong-kabado si A habang kinukwento kay Tsunade ang tungkol kina Gold at Silver Brothers. Sa baybayin ng Land of Lightning, kaharap na nina Daro, Samway, at Atsu sina Kinkaku at Jinkaku. Nilabas agad ng magkapatid ang mga sandata nila, ang treasured tools ng Sage of Six Paths. Unang umatake si Atsu sa mga White Zetsu clones, tapos biglang sumugod kina Kinkaku at Jinkaku, pero tinamaan siya ng Kokinjo, yung cursed na lubid. Sumunod si Samway para iligtas siya pero tinamaan din ng lubid. Ginamit ni Jinkaku ang Shichi Saiken, isang espada na lumalabas ang madalas mong sabihin na salita, tapos puputulan ang soul word mo. Nadula si Atsu at nasabi ang mainit kaya nasil siya sa Beni Hasago. Si Daro na lang ang natirang kalaban pero tinamaan din siya ng cursed rope habang naputo niya ang braso ni Kinkaku. Nasil din si Samway kahit hindi niya nasabi ang forbidden word niya. Nagets ni Daro ang pattern, bawal magsalita ng pinakamadalas na salita mo, pero bawal din masyadong tahimik. Inasar siya ni Jinkaku, sinabing chess piece lang siya ng Raikage. Naalala tuloy ni Daro yung convo nila ni A kung saan nag-aalala siya sa nawalang kaliwang braso ni A pero sabi ni A, dalawa pa rin daw ang braso niya, kanya at kay Daro. Kaya buo na ang loob ni Daro, sinabi niya na hindi siya pawn, kundi kanang kamay ng Raikage. Pero sa kasasabi niya noon, nasabi niya yung paborito niyang word, boring, kaya halos masil na rin siya. Pero dahil sa sunod-sunod niyang sorry habang hinihigop siya ng Beni Hasago, napalitan ng main word niya from boring to sorry, kaya nakaligtas siya. Biglang umatake si Daro, napilitang umiwas si Jinkaku at aksidenteng natama ng cursed rope ni Kinkaku. Sinamantala ni Daro ang pagkakataon, kinuha ang Shichi Saiken at Beni Hasago, at nasil si Jinkaku nung nasabi nito ang pangalan ni Kinkaku. Nagwala si Kinkaku nang masil ang utol niya. Nag-transform siya sa six-tailed Jinchuriki form at nag-rampage sa battlefield ng 1st Division. Habang nagiging mas delikado ang laban sa battlefield ni Daro, nagdesisyon ng HQ na ipadala sa kanya ang Kohaku no Jouhei para masil si Kinkaku na nagwawala. Gamit ang telepathy ni Inoichi, pinasa ni Shikaku ang plano kay Daro, sinabihan siyang magtagal muna hanggang dumating ang Ino Shikicho Trio. Nagtaka si Tsunade kung paano nila maipapadala agad ang palayok pero sabi ni Raikage A, magagamit nila ang abilidad ni Mabo. Ginamit ni Mabo ang Heavenly Transfer Technique para i-warp ang palayok papunta kay Daro. Hinarap ni Daro si Kinkaku para protektahan ng palayok habang hinihintay ang backup. Kasama ang natitirang tropa niya, nag-launch sila ng counter-attack para mapigil si Kinkaku. Dumating sina Ino, Shikamaru, at Choji. Tinawag ni Daro ang atake nila at nagpaulan sila ng explosive attack para ikubli si Choji. Tinapon agad si Choji ni Kinkaku pero sapat na ang time na nakuha niya para mabind ni Shikamaru si Kinkaku gamit ang shadow technique niya. Pero chad si Kinkaku at dali lang niyang nabasag ang jutsu ni Shikamaru. Sabay tangka siyang atakihin gamit ang buntot. Sakto, bago tumama sa mukha ni Shikamaru, pinigilan ito ni Ino na nag-transfer ng consciousness kay Kinkaku. Binuksan niya ang palayok, tinawag ang pangalan ni Kinkaku, at sumagot siya habang nasa katawan ni Ino, kaya na-absorb siya. Nagtaka si Kinkaku kung paano siya at ang kuya niyang si Jinkaku natalo lang ng mga low tier na shinobi.
Sabi ni Daro, kahit puro barya lang yan, pag marami, mas valuable pa sa ginto at pilak. Pagkatapos, nag-regroup ang trio at humarap sa susunod na laban. Biglang lumitaw si Kakuzo sa harap nila. Sabi niya kahit nakuha na ng Alliance ang gold at silver ng Akatsuki, may gold at silver din sila mula sa panig ng Alliance, pinakita niya si Dan Kato, at mas lalo silang na-shock nang ipakita niya si Asuma Sarutobi, ang dati nilang sensei. Habang naglalakad si Ino sa gubat sa labas ng Konoha para mag-isip kung anong gagawin niya sa day off, bigla siyang nakarinig ng sigaw at nakakita ng nakakasilaw na liwanag. Pagtingala niya, nakita niyang nahuhulog mula sa langit si Sakura. Dali-dali siyang tumakbo para tulungan ito at nadatnan niya si Sakura na walang malay sa sanga ng puno. Binitbit niya agad si Sakura pabalik ng Konoha at pinatingnan kay Tsunade. Habang chine-check ni Tsunade si Sakura, napansin nila na nawalan ito ng memorya. Nagkagulo pa dahil biglang sinabi ni Sakura na sobrang laki ng dibdib ni Tsunade at baka raw fake lang, tapos sinabihan niya si Shizune na flat. Nagbanta pa ang dalawa na sasaktan siya kaya pinigilan sila ni Ino at pinapaalalang may amnesia si Sakura. Habang naglalakad sila sa loob ng village, nakasalubong nila ang ibang miyembro ng Konoha 11. Sabi ni Sakura, parang pamilyar ang mga mukha nila pero iba sa alaala niya. Para matulungan siyang maalala, nagsimula silang magpanggap na parang yung dating ugali nila sa paningin ni Sakura, kahit sobrang opposite na sa totoong ugali nila ngayon. Pero fail pa rin, hindi bumalik ang memorya ni Sakura. Maya-maya, napansin ni Sakura na nawawala ang kwintas niya na may cherry blossom pendant. Natarante silang dalawa ni Ino at nagsimulang maghanap. Sa huli, nakita siya ni Nakiseshi at Mabuki, ang mga magulang niya, na lutang-lutang pa. Sila pala ang nakapulot ng pendant na nahulog lang sa tapat ng bahay nila. Binigay ulit ng tatay niya yung pendant tapos biglang naalala ni Sakura ang ilang bahagi ng past niya. Niyakap niya ang mga magulang niya habang umiiyak. Nagulat ang mga magulang niya pero sinabi nilang umuwi siya mamaya. Pagkaalis ng mga magulang niya, sinabi ni Sakura kay Ino na malamang hindi siya yung Sakura na kilala niya noon. Bigla ulit siyang nawala sa isang nakakasilaw na ilaw. Naiwang tulala si Ino, di alam kung saan napunta yung tunay na Sakura. Habang tumatakas ang Surprise Attack Division papunta sa tagpuan, hinabol sila ng kalaban na galing sa sariling Surprise Attack and Diversion Platoon ng Akatsuki. Isa sa kanila si Hanzo of the Salamander na agad nagsummon ng higanteng salamander at inutusan itong umatake. Bumuga ito ng lason sa ere na nagpamanhid sa buong division. Buti na lang dumating si Mifune at ang tropa niya at pinrotektahan ang mga kasamahan. Habang nagsasagupaan sila ni Hanzo, nagkwentuhan pa sila tungkol sa nakaraan at sa landas na pinili nilang tahakin. Biglang inutusan ni Hanzo ang salamander na lumabas mula sa ilalim ng lupa at nilamon nito si Mifune. Akala ni Hanzo panalo na siya, pero nagulat siya nang biglang mabiyak ang ulo ng summon niya at lumabas si Mifune, buhay na buhay. Sumugod si Mifune para sa final blow at nabasag niya ang armas ni Hanzo pati na rin ang respirator nito. Nang maalala ni Hanzo ang nakaraan nila ni Mifune, lumapit siya sa sirang Kusuregama at ginamit ito para magsapuko. Sinabi niya na ipinapaubaya niya kay Mifune ang kanyang paninindigan. Sa ginawa niyang ito, naputol ang laso na nakalagay sa katawan niya mula pagkabata at lumabas ito at nag-evaporate. Nagulat si Kabuto Yakushi kasi hindi na gumagalaw ang katawan ni Hanzo at hindi na siya makontrol. Maya-maya lang, nabind at nasil na ang legendary shinobi. Sa harap ng kalaban, hinarap ni Ino, Shikamaru, at Choji si Kakuzo. Doon nila nalaman na nabuhay ulit sina Dan Kato at Asuma Sarutobi para lumaban sa panig ng Akatsuki. Nakalusot mula sa likod sina Azumo at Kitetsu para gapyusan si Kakuzo at subukang isil siya para sa Team Asuma, pero nakatakas si Kakuzo. Nag-utos si Shikako na ang bagong Ino Shikecho ang lumaban kay Asuma. Si Daro naman ang tumulong kina Azumo at Kitetsu kay Kakuzo. Kahit sinabi ni Azumo na sobrang sakit na gawin ito. Pumayag din sila. Sa tatlo, si Choji ang pinaka-hesitant kasi ayaw niyang saktan ng dati nilang teacher. Sina Ino at Shikamaru naman alam na sila lang ang kayang lumaban kay Asuma kasi kilalang kilala nila ito. Sinubukan pang bigyan ni Asuma ng tips ang tatlo kung paano siya matatalo pero hindi niya mapigilan ang sarili at muntik pa silang masunog ng buhay. Pagkalipas ng usok, nakatayo pa rin sa harap niya ang tatlo. Nag-umpisa ng lumaban sina Shikamaru at Ino pero si Choji hindi pa rin makakilos. Naiisip niya yung mga masasayang alaala nila ni Asuma at dahil mabait siya, ayaw niyang manakit. Samantala, nahanap ni Tenten ang Basshosen at ginamit ito para sirain ang lightning mask ni Kakuzo. Habang sinusubukan ni Ino at Shikamaru na palakasin ang loob ni Choji, wala pa rin epekto. Kaya tinawag pa ni Asuma si Choji na mataba para magalit siya.
Napainit ulo si Choji at biglang naghanda para suntukin si Asuma ng todo. Habang inaatake ni Choji si Asuma dahil tinawag siyang mataba, huminto siya bago tamaan si Sensei at sinabing hindi niya kayang saktan ito. Si Asuma naman, wala nang ibang choice kaya napilitan siyang labanan si Choji. Tinapon ni Shikamaru ang lumang chakra blade ni Asuma pero na-deflect ito. Biglang tumigil si Choji at lahat nagulat, si Ino pala ang nasa loob ng katawan niya gamit ang mind transfer technique. Pinakalma ni Ino si Choji, pinaalala sa kanya ang kahulugan ng hako nila. Tapos si Asuma nagbitaw ng panibagong atake gamit ang abong apoy. Tinakpan sila ni Choza gamit katawan niya para protektahan. Sinigawan ni Choza ang anak niya na panahon na para gumalaw bilang ika-16 na pinuno ng Akamichi clan at alalahanin ang pangakong binigay niya. Naalala ni Choji ang panata niya at biglang lumabas ang butterfly wings niya, gulat na gulat lahat. Lalong nagulat mga kasama niya nang makita nilang mabilis siyang pumapayat, akala nila uminom siya ng isa sa 3 kulay na pill. Pero sabi ni Choza, hindi yun, ginamit lang ni Choji ang calorie control technique ng clan nila kaya okay lang siya. Sabi ni Choza hindi na siya kailangan doon at umalis na, humihingi ng sorry kasi naging pabigat daw ang anak niya, pero hindi na raw ngayon. Habang pinaghahandaan ni Choji ang butterfly bullet bombing technique, sumama na sa kanya ang mga tropa para sa final attack nila. Si Ino, habang nakasakay sa likod ni Shikamaru, gumamit ng mind clone switch technique para kunin ang katawan ng 2 patay na White Zetsu clones. At nakipaglaban kay Asuma. Si Shikamaru ginamit ang shadow technique para tanggalan si Asuma ng balance. Saktong open na si Asuma, binigyan siya ni Choji ng isang napakalakas na suntok na tumapon siya sa malaking bato. Bago siya masil, sinabi ni Asuma sa 3 na finally, perpekto na ang formation nila, na noon, hindi pa niya masabi. Lalong ginanahan si Choji, pinalaki niya ang katawan niya sa laki na parang higanti at sinabi na tatapusin na niya ang laban, at kailangan niya ang tulong ng mga kasama niya, pumayag silang lahat, full support. Habang nag-e-express si Naruto ng kaba kasi nararamdaman niya ang chakra ng Nine Tails sa labas, sinubukan ni B na kalmayan siya at sinabing imposible yun kasi nasa chakra isolation chamber sila. Habang kinakausap niya si Eight Tails tungkol sa magkapatid na Gold at Silver na mukhang nabuhay ulit, gumawa ng palusot si Naruto na iihilang siya, tapos biglang lumabas ng chamber bago siya mapigilan ni B na huli siya ng 2 gwardya at agad nag-report sa HQ. Nag-utos ang HQ na i-deploy ang security team. Hinarang si Naruto ni Shibi Aburame at sinabing di siya pwedeng lumabas. Biglang lumitaw si Iruka at sinabing siya na ang kakausap kay Naruto. Hindi naniwala si Naruto sa kwento nila, kaya pumasok siya sa Sage Mode at tinangkang lumabas. Hinaharang siya ng 2 Akamichi guards pero nabasag niya ang defense nila. Bago pa siya makalayo, nataman siya ng shadow imitation technique ng mga Nara, pero na-activate na ang sense ori skill niya sa Sage Mode at nakita niya ang buong nangyayari sa battlefield. Nagulat si Iruka at sinabi na niya ang buong totoo. Habang kinakausap siya, naglagay si Iruka ng barrier para pigilan si Naruto. Pero pumasok si Naruto sa Nine Tails Chakra Mode at winasak ang barrier, pati ang shadow at mga kakaicho ni Shibi. Tumakbo siya papuntang battlefield habang inaayos ang forehead protector niya at nakita ang note na iniwan ni Iruka. Nag-fist bump si B at Iruka, saglit na nag-usap, at pagkatapos humabol si B kay Naruto. Naalerto ang Kumo Barrier Team at inihanda ang self-repairing barrier. Pero gamit ang Tailed Beast Ball, binasag ni Naruto at B ang barrier kahit anong effort pa ng team. Pagdating ni Black Zetsu sa pwesto ng daimyo, ready na siyang umatake pero agad siyang napigilan ni Mater Umi. Sumama na rin ang buong daimyo protection squad para labanan si Black Zetsu. Medyo natuwa si Zetsu, tapos pinalalim niya sa lupa yung flytrap powers niya, at dito na nagsimula ang labanan nila. Naramdaman ni Black Zetsu si Naruto at B, kaya agad niyang tinawagan si White Zetsu. Si White Zetsu naman ay nag-report kay Toby. Sabi ni Toby, ituloy pa rin ang guerrilla style na atake kahit exposed na sina Naruto at B. Para hati-hati pa rin ang kalaban. Sa battlefield, nanalo o napahina na ng 1st at 2nd divisions ang kalaban nila bago dumating si Toby. Pagdating niya, tinawag niya agad ang demonic statue of the outer path. Nagsimulang magwala ang statue, kaya tinawag ni Chose si Choji para magsanib puwersa sila as giant size para labanan ito. Hindi pa rin nila napigilan ng statue kasi naglabas ito ng malakas na shockwave na lumipad lahat ng shinobi sa paligid. Sumugod si Kitsuchi at sinubukang i-crush ang statue gamit ang big move niya. Pero nabigla siya nang lumipat ito sa baybayin. Doon pala si Toby pumunta para nakawin ang Kohaku no Johei at Beni Hisago. Hinarang siya ni Nadaro at Shikamaru Nara, pero gamit ni Toby ang ghost mode powers niya para makalusot at makuha ang 2 tools bago umalis. Samantala, tuloy ang laban ng 3rd, 4th, at 5th division sa iba't ibang lugar.
Pagsapit ng gabi, pareho nang umatras ang dalawang panig para magpahinga at magplano ulit kinabukasan. Sa ibang banda naman, tuloy-tuloy pa rin sina Naruto at Bee sa pagtakbo papunta sa battlefield kahit gabi na. Habang naglalakad papunta sa battlefield sa gabi, si Naruto ay naglalakad gamit ang Nine-Tails Chakra Mode na nagsisilbing ilaw. Kinausap ni Bee ang Eight-Tails at napag-usapan nila na habang mas ginagamit ni Naruto ang form na yun, mas nauubos ang chakra niya kasi hindi pa sila close ng Nine-Tails. Ayaw masira ang fighting spirit ni Naruto, kaya sinabi ni Eight-Tails kay Bee na bantayan na lang siya ng maigi. Sa loob ng isip ni Naruto, kinausap siya ng Nine-Tails at sinabi kung bakit siya laging pabaya sa paggamit ng chakra nito. Sagot ni Naruto, nabuo ulit ang anyo ng Nine-Tails kasi umiinom ito ng chakra niya at baka lonely lang kaya gusto ng kasama. Pero sabi niya, pag-usapan na lang nila ulit next time. Hindi ito pinansin ng Nine-Tails at tinanong siya kung ang totoo ba ay iniisip niyang kaya niyang pigilan ng isang napakalaking gyera na si Madara Uchiha pa ang bida. Nag-offer ang Nine-Tails na gamitin ni Naruto ang lakas nito pero sagot ni Naruto, hindi na siya maloloko ulit. Habang papaalis na si Naruto, tinanong siya ng Nine-Tails kung kaya ba talaga niyang akuin ang buong puot na dadalhin ng gyerang to. Binalikan din niya ang tungkol kay Sasuke, ang lalim ng galit ng batang yun at naalala ni Naruto na kahit noon pa, hindi niya natulungan si Sasuke. Pinaalala ng Nine-Tails na kahit nung traditional sparring nila, hindi pumayag si Sasuke na gawin ang Seal of Reconciliation. Dahil dito, bumalik si Naruto sa loob ng kulungan ng Nine-Tails at gamit ang isang tori, pinabagsak niya ito sa ulo ng fox para mapako. Umakyat siya sa mukha nito at tinitigan ito diretso sa mata. Sabi ni Naruto, pag nagsimula ka ng pagdudahan ng sarili mong paniniwala, talo ka na agad. Kaya gagawin niya ang lahat para mailigtas si Sasuke at matapos ang gyera. Bago siya umalis, sinabi niya na kung posible, gusto rin niyang tulungan ang Nine-Tails sa puot nito. Napabad trip si Kurama at sumigaw na siya raw mismo ang embodiment ng galit. Habang naglalakad ulit sila, pansin ni Bee na tahimik si Naruto. Sabi niya, chill lang, bro, tuloy pa rin ang laban. Habang natigil muna ang gyera at umatras ang kalaban sa gabi, nagtipon uli ang Allied Shinobi Forces para magpahinga. Habang naka-duty sa Night Watch, nagulat si Kiba at Akamaru nang biglang himatayin si Neji dahil sa sobrang gamit ng Byakugan. Pinayuhan ni Kiba si Neji na magpatingin sa Logistical Support and Medical Division kasi kaya rin naman daw niya mag-detect ng kalaban gamit lang ang ilong niya. Sa ibang lugar, naglalakad sina Nagato at Itachi habang nag-uusap sa gitna ng dilim. Nakarating din si Neji sa medical camp pero pinigilan siya ng dalawang Akamichi sa gate, sabi hindi siya papapasukin hanggat hindi kumpirmado ang identity niya ng sensor division. Nang nakapasok na siya sa tent ni Sakura, nagkausap sila saglit. Doon nalaman na 3 medic na ang napatay, kaya nagkagulo at panik sa buong camp. Habang nagdedesisyon ng mga medic kung anong gagawin, sabi ni Neji na hahanapin niya ang killer gamit ang Byakugan. Sa di kalayuan, may isang iwanin na nakatago at nanonood sa dilim. Dahil sa panik, nagsimulang magtanungan ng mga shinobi para lang makasigurong legit ang isa't isa. Habang may dalawang Kamogetsuar medic na nag-uusap, biglang dumating si Neji at sabi nawawala daw yung sinusundan niya. Sa ibang parte ng camp, lumapit ang suspicious na iwanin kay Sakura. Pero hindi pala siya killer, crush lang niya si Sakura. Inamin niya feelings niya pero binasted siya ni Sakura dahil may mahal na siya. Balik sa tent ng dalawang Kamogetsuar medic, biglang pinatay sila ni Neji, siya pala talaga ang impostor. Pagkatapos, pumunta siya para hanapin si Sakura. Samantala, nasa isang dambana sina Nagato at Itachi at nagtataka kung bakit todo effort ang user ng teknik na itago sila. Sabi nila baka ginagawang pampagulo para mabasag ang katahimikan sa digmaan kinabukasan. Habang nagpapahinga ang tunay na Neji na hindi pumunta sa medical camp dahil matigas ulo, si Hinata ang pumalit sa pwesto niya. Sabi ni Shino huwag masyadong magpakapagod pero sagot ni Hinata para kay Naruto itong laban na to kaya ibibigay niya lahat. Sa loob ng compound, tinanong ni Neji kung nasaan si Shizune. Pinagtakpan ni Sakura at sinabing inaalagaan ni Shizune si Tonton na may pilay sa paa. Sabi ni Neji, buti hindi kamay ang napilay. Doon siya nahuli ni Sakura kasi alam niyang mali ang sagot. Nang pacheck ulit si Neji ng kamay, bigla siyang umatake pero sinupalpal siya ni Sakura at binagsak sa lupa. Pinukpok pa siya ulit ni Sakura at bumalik ito sa tunay na anyo, isang clone mula sa White Zetsu Army. Tinakot siya ni Sakura na sabihin kung paano siya nakupya ng ganoon kagaling si Neji habang iniisip niya kung anong klaseng powers meron ang clone. Habang nangyayari ito, dumami ang ulat mula sa iba't ibang sektor ng alliance na nagkakapatayan na ang mga magkakampi. Akala ng iba may gumagamit ng genjutsu. Pero sabi ni Ao, kahit si Itachi hirap gawin yun.
Dito pumasok si Inoichi at ibinalita ang info galing sa Medical Division at doon na nagsimulang bumuo ng plano si Shikako para tapatan ang White Zetsu Army clones. Teammate mula Konoha ay pinadala para imbestigahan ang posibleng pagsira sa perimeter ng Allied Shinobi Forces. Nakita nila ang isang kuweba na punong-puno ng mga kalabang White Zetsu. Nilabanan nila ito at si Hinata ay nagpadala ng messenger owl papunta sa Sealing Team. Habang hinihintay nila, lumaban muna sila, si Hinata, Shino, Kiba, at si Akamaru, para mapigilan ang kalaban hanggang sa dumating ang Sealing Squad at maisara ang kuweba. Pagdating ng dalawang miyembro ng Sealing Team, agad nilang sinimulan ang pagsesil. Pero habang palis na ang Team 8, sinundan sila ng mga White Zetsu clones kaya napilitan si Kiba na umatake. Sa kalagitnaan ng gulo, may natumbang lampara at natapon ang apoy sa may trail ng langis na papunta sa mga kahon na may explosive tags. Hindi naapula ni Akamaru ang apoy kaya sumabog ang mga ito. Pagkatapos ng pagsabog, natagpuan nila na patay na ang isa sa Sealing Team. Ayon sa sugat, hindi siya namatay sa pagsabog kundi pinatay matapos nito. Nagsimula nang magkaroon ng duda kung sino ba talaga ang tunay na kasama nila. Nagdesisyon silang maghiwalay para hanapin ang isa pa, pero biglang may sumigaw. Tumakbo sila papunta at nakita nilang patay na rin yung isa, may hawak na parte ng coat ni Shino. Lalong tumindi ang duda. Naglaro sila ng bato-bato pick para alamin kung sino ang tatanungin ng personal na impormasyon. Nang si Shino na ang pinagbibintangan, sabay-sabay siyang inatake ni Kiba at Hinata, pero lumabas na si Hinata pala ang impostor. Lumabas din na plano pala talaga ni Kiba at Shino to mula simula gamit ang hand signals habang nagbabato-bato pick. At ginamit nila ang clones para mapalabas ang tunay na kalaban. Nang mabisto na, ginamitan ni Shino ng secret technique, Insect Tornado ang impostor. Nagbiruan pa sila ni Kiba tungkol sa pagsugod niya kahit na kunwaring siya ang kalaban. Naglakad ulit silang tatlo at nakita nila si Hinata na walang malay. Habang pinag-uusapan ang nangyari, na-realize nila na ginagamit pala ng kalaban si Yamato para makakuha ng personal info tungkol sa kanila. Doon lalong tumibay ang loob nila na tapusin ang kalaban. Habang abala ang headquarters ng Allied Shinobi Forces sa problema ng pagsalakay ng mga klon ng White Zetsu, kumalat ang balita sa 5th Division. Agad na nag-utos si Mifune sa grupo niya. Dumating si Kuretsuchi sa 5th Division para kausapin si Deidara at naabutan niya itong halos makawala sa tulong ng isang White Zetsu clone na nagkunwaring samurai. Dahil wala silang nararating sa usapan, hiniling ni Kuretsuchi na buksan ni Kankuro ang Kuroari para makausap niya si Deidara ng harapan. Pero bago pa ito mangyari, dumating si Okisok at tinanong ang isang samurai sa bantay. Nang mali ang sagot ng samurai, agad itong pinugutan. Samantala, ginamit ni Deidara ang isang espada bilang parang lightning rod para ilabas ang kuryente sa katawan niya at makatakas. Habang tumatakas siya kasama ang mga White Zetsu, gusto niyang makakuha ng clay para magamit sa pagsabog. Habang patuloy silang tumatakas, unti-unting nauubos ang White Zetsu clones hanggang sa pinadala ni Kabuto si Tsukichi para tumulong. Nang makahanap ng kaunting clay, lumaban si Deidara at kalaunan ay nag-self-destruct gamit ulit ang espada bilang grounding tool nang subukan siyang patigilin ng isang Konohanin mula sa communications team gamit ang kuryente. Nagulat siya nang bigla siyang mabuo ulit. Nang ipaliwanag sa kanya ang summoning, Impure World Reincarnation, napagtanto niya na hindi bagay ang teknik na ito sa art niya. Para sa kanya, ang tunay na art ay isang one-time big event at hindi yung immortal tulad ni Sasori. Sa huli, nabihag ulit si Deidara sa Kuroari matapos malinlang ni Kuretsuchi gamit ang anyo ni Sasuke Uchiha, taktika ni Mifune gamit ang baterya para gayahin ang lightning release, at napunta siya sa lugar kung saan hindi niya magamit ang espada bilang panglaban sa kuryente. Habang nakakulong ulit sa loob ng Kuroari, sinabi ni Deidara na nahanap na niya ang kanyang super ultimate art at tumingin siya sa buwan.